Pagkat noon si Libby, nag-aaral ng pagmamakinilya. Ako noon eh. Hindi ko pa naintindihan ng ibig. Masarap ang pag-ibig. Ang problema lamang, saan ka kukuha no ipakakain mo sa bunga ng pag-ibig mo. Ako kung doktor, marami ko nakasalimuhang magandang. Ang ibig sabihin ng magandang babae. Sa konduktor, kung gusto mo magkasala ka, napakadali. Ilibre mo lang mo sila sa pamasahe. Araw-araw na ginawa ng Diyos, abang ka ng babae niyan. Libre yung pamasahe. 4 na piso mo lang mag-metro ng bakala. Marami ko natutuwa sa pwede ng doktor. Tunay po, wala ko yung pabilim sa alam ng Luis. Pag sinusundo niya ako sa airport, pagaling ako dun sa, sabi nga nila, Leonard Dawan ng Bihani. Dalang at honey pareho, may pera kami, honey ka. Totoo rin po naman yung dito eh. Kumisan po sinasabi ni Abel, pamagin po. Sabi na, Daddy, dahil mo tayo sa bukas pa eh. Tutulog muna ako sa wala pa akong pesos. Kaya kung dalang, tagay kaya na gusto. Kangay-kangay na pinag-uusapan namin yung pagtaas ng presyo ng mga gas. Gasolina. Tungkol sa pag-strike, mangyayari yata sa Lunes. Tungaw. Ang storya ko putol-putol sapagkat hindi ako nakapaghanda katulad ng sabi ko. Sinabi lamang sa akin rin nung magsasalita ako, maging kasinungalingan ko lamang sa pagtanggap ko ng pagsasalitang ito ang binibigay sa akin oras sa 2 minuto. Sabi ko sa blog ko, hindi naman ito debate ha. Hindi naman ako kumakandidato. Kung mabahaba sasabihin ko, hindi ako magagalit ang ilan. Sa totoo, huwag kayo magagalit sa akin, mahirap. Nanay ko. Ang sabi ko, hindi mo mali ako itutay. Isang linggo lang natin. Baga sa pelikula ako ng break. Sa pinumalahaan ko trabaho sa Amerika bago ko nag-resign, isa yung manager ng mga sinihan ng military. Ngayon, lagi nilang binabanggit sa akin ng nanay ko, maski ng tatay ko nabubuhay pa. Nagkasama ka nila, ito mga bata, sino pa pakain. Ay kinalakihan ko yung paniniwala ang magulang, palagi nagpupulo sa kukulangan ng anak. Sabi ng ama, pulo na naman, nagpulangan. Kaya makakatay, pagka sinuwerte, pupunan ko. Kaya sasagot naman ang ina. Eh, ikaw rin ka eh, kung totoo yung pamahiin eh, ikanda ka sa balikat eh. Masalpros ka eh. Sabi ko sa ina, kapwa pinidinatikos, pasapot ba naman ako, pasapot. Ngayon, kung minsan sa pagkakamali ko, ang isang katangian ng mga magulang kong gusto ko ipaparangal sa inyo. Ang ama, pagka may galit sa akin, ihintay, matulog mo na lahat yung mga membro ng pamilya namin. Para ako dali sa kadalan. Bago kami tumating sa batalan, naiisip ko pa sa ilip ko ganito. Anong aabutin ko? Palo o pangarap? Ang ama ko mamalo mo araw dito. Pag alam ko papaluin ako, pagpapaalam muna ako, pupunta ako sa silid, pukuha ko ng panapin. Pag naman ang aral, ang nakapula ko, ang pangaral mas naiintindihan ko sa palo. Dinala ko yun sa aking pamilya, sa aking mga anak. Ngayon, nakwento ko nga, palundag-lundag, bigla ko na lamang naalala, nung ako yung nasa Navy, umuwi ako, yung mga anak ko, sa apartment kami sa Mayala Tira. Sabi nila, sa kanong panganay ko na babae. Sabi niya, sa paano palagay mo sa Navy, yung bang babae at lalaki na nagsasama na hindi kasama. Nasagot ko sa kanya, wala nang masama. Payag ka pala. Oo, huwag lang kayo. Ngayon, iba na po ngayon ang kahulugan ng Navy eh. Hindi na po babae lalaki. Lalaki. Nakarang linggo sa San Francisco, almost 2,000 na pakasal na lalaki. Parang yung iba tinapos nila. Ngayon, hindi naman sapagkat ayaw kung magsalita ng malaswa. Sabi ko, wala, isang laki. Ano gagawin ito? Di pa na-scream lang ito. Alam ko ang ina, hindi magagalit sa akin. Kasi ayaw niya, matatawarin niya ako sa araw. Ang araw niya rin, nakapagsalita ako. Ang ina, kumbaga sa pagka-pingpoy, makingpoy. Nakaugalian namin tumawag paminsan-minsan dito dahil nung nalubas ang cellphone, mas mura-mura pag-tap telepono. Pag tinawagan ko siya, minsan sabi sa akin, hello. Minsan sabi ko, na, overseas call ko. Bakit? Huwag nang hello. Ano na lang? Hi. Para makatipid. Mahaba yung hello eh. Minuto yung binabayaran mo ron. Ang isang pagkakamali sa ating mga nakakaraming kababayang Pilipino. Sabi nga ko kagabing konsil mo ito, nakausap, basta galing doon sa Amerika, may pera. Ay,
Sabi ko, hindi. Sabi ko sa kanya, hindi lahat ng galing. Ilan taon ka na ron? Sabi ko, dumating ako ron 1964. Ako isipin may pera ko. Tapos kinuwenta niya. Ang $1, sabi niya, 55 pesos eh. Ngayon, nung hindi ko sinabi sa kanya, ang $1 ko, bet ako nagagalak ng $1 ay 55 pesos. Mas lalong namumura ang ladies drink. Eh dati $3 mahigit eh, ngayon wala nang $3. Kahapon nung nagluluto kami rin eh, si Marie nagreklamo, napakainit daw. Kaya ang pula ugali nila, pero matagal ko nga sila nakasama rin sa tindahan. Pag sinabing mainit, ang ibig sabihin nun, ice cream. Eh, sabi ko di sige, takbo sa ice cream. Ang napapuna ko sa kanila, pag dumarating ako, lahat sila pinapagod ako ng dali. Ngayon, ang definisyon ng dali, ilipat naman sa kahulugan Tagalog, Spanish, o Bisaya, o ano man. Ibig sabihin, dinatati ka pa rin wala ka dito. Sabi ko, maski naman puno ako eh, naglalaganap din lahat ng mga kasama kong dati. Nung nakakaraang mga ilang taon, sabi ko, wala ko talagang dati, ano ko sa'yo, grandpa. Matandaan. Pumili po kami ng ice cream. Nakakatuwa ko yun eh, kasi ang katuwiran ko, hindi na ako bumibili ng ladies drink eh. Eh yung binili kong ice cream, kung tutuusin mo, mga 3 o 4 na ladies drink lang yun eh. Tapos ang kusap ko si Marie, kasi kinukwento ko sa kanila pagka may babae katabi. Hindi ako tumatabi sa babae ng ganito. Ang babae na pupusa. Bilang mesa. Walang makan. Bakit daw? Sabi nila, Tete. Tapos si Eddie, gusto pag lumalabas kami. Hindi ko raw sinusulit yung pinabayad ko sa ladies drink. Kasi kako sabi sa akin na ama, wala naman kami lahing sawa. Kasi nga kasi sa mga lalaki, pagtabi ng babae. Sabi nga, hindi pa sumasaya niya yung pwede na sa upuan. Ako na pa yung kamay ng lalaki sa upuan. Hindi ko po galing sa totoo lang. Hindi ko pinagmamalaking ako yung nagkaklap o nagkakayo. Ang aking ipinuntaron, sabi ko nga sa misis ko, eh para rin ako, sabi ni misis ko, eh ba't hindi ako kauntahin mo? Kaya kinakaunta kita sa wakas ng pagpunta, inubusan mo. Tinanong nila kung bakit ang misis ko hindi kasama. Kasi po yung aking bayaw may diferensya rin. Nagkaroon ng pneumonia. Ngayon, mabalik ako doon sa sinabi ng kapatid yung babae. Natutuyo po ang bibig ko, nahirapan pa yung ato. Sa kaprasong English, sasabihin ko sa inyo, the modern science has delivered to us, sabi ko sa mo sa mag-English. Kaya kagabi nung inumpisa akong mag-English, sabi ko, baka pusing ka. The modern science has given us this thing they call cloning. Ang ibig po sabihin ng cloning, kung kayo nababaitan sa akin at meron kayong sapat na pera, pwede niyong gayahin ang gumawa ng isang tao katulad ko. Ngayon, maraming ngayong narinig kayo, matupa, mga ano. Naisip ko kanina, sabihin nila magkasalita kang 2 minuto. Bago ko kalimutan, gusto kong banggitin sa inyo, kung ako'y may sapat na pera, bagamat sinasabi ng relihiyon at ng mga ibang politiko sa lahat ng panig ng mundo na mali ang cloning, hindi rin na dapat gawin yun. Diyos lang daw dapat gumawa o umalam sa mga ganun bagay. Kung makakaya kong mag-cloning, kuklong ko nanay ko. Gagawa ako ng mga 6. 6 sapagkat yung 5 iwanan ko sa Pilipinas eh. Yung isa dali ko sa state, sasama ko din doon. Kasi ang nanay ko, kung ang nanay ko, dito ako lumaki. Sasabihin ko sa inyo ngayon, kung palagi siya kasama ko, milyonaryo na ako rito. Kasi tingalis ako dyan, nasisilip niya ako palagi, nakupo yan sa wheelchair eh. Kahit saan ka magdaan, kasi may bahay ng hipag, wala kang maibang lalabasan eh. Dito lang. Kuminsan sinasabayan ko yung pag nayuyukayap siyang ganyan, dahan-dahan ako tatawid doon. Hindi ko man naman alam kung Diyos ang may... Basta pag dilat niya gano'n, nandun ako. Tatawagin niya ako. Kasi, tapit naman ako. Bakit po? Yung pera mo. ang ina ay nababasa ang nasa sa loob ng kanyang mga anak. Nakikita ka lang. Anak niya alam yung milaman. Yun daw, pera ko. Ba't kaya ako na? Araw ko matututan. Minsan binigay ko sa kanya pera ko. Sige ka, umalis ka na. Ba't kaya ako? Wala na kang matutukot sa iyo. Kaya sabi ko ang nanay ko makingkoy. Sa pagiging makingkoy niya, pinagmamalaki ko pa rin at kinagagalak na sabi nga ng kapatid ko ng babae, kung magiging pamantayan na successful ay pera, sabi ko nga kay Consul Ruben kagabi, kung yung kinikita ko sa Amerika ay nandito ako, mayaman ako. Kung dito, pinagasto. Ang problema ito eh. Kasi sinungaling. Karamihan sa mga kabayan natin umuwi nito, inyong yung perang utang.
ang mali namin na nanggagaling sa ibang bansa ay pinakikitang gardo-gardo, akala puro kami magwarte. Ngayon po, isa sa pinagpapasalamat ko, nung ako'y lumalaki, pinabayaan ng kalusog na wala pa kakalo kong peklat sa binti. Nung una po, nahihiya ako mag-short eh. Eh ngayon magkaedad na ako, mag-grampa na ako sa loob ko eh. Kahit kumakita ako ng babae, ano ba akong mapeklat ang binti ko. Pero nung ako binata pa, nahihiya ako peklat sa kanila binti ko. Medyo sakang na, para marami pang peklat. Eh kasi po yung iba, yung mga nakikita ko, nagagandahan mga binti eh.